Unang Samuel, ika-23 hanggang ika-24 na kabanata. Sa mga kabanatang ito, mababasa natin ang mga sumusunod. Unang Samuel, ika-23 kabanata. Tinugis ni Saul si David. Unang Samuel, ika-24 na kabanata. Hindi pinatay ni David si Saul. Unang Samuel, ika-23 kabanata. Iniligtas ni David ang bayan ng Kiela. Isang araw, ibinalita kay David na sinasalakay ng mga Filisteo ang Kiela at sinasamsam ang mga trigo sa giikan. Nagtanong si David sa Panginoon, "Sasalakayin ko po ba ang mga Filisteo?" Sumagot ang Panginoon, "Sige, salakayin mo sila at iligtas mo ang Kiela." Pero sinabi ng mga tauhan ni David, "Dito pa nga lang po sa Huda ay natatakot na kami. Lalo pa kaya kung pupunta kami sa Kiela para makipaglaban sa mga Filisteo." Muling nagtanong si David sa Panginoon at sinabi ng Panginoon, "Pumunta ka sa Kiela dahil pagtatagumpayin ko kayo laban sa Filisteo." Kaya pumunta si David at ang mga tauhan niya sa Kiela para makipaglaban sa mga Filisteo. Maraming Filisteo ang napatay nila. Kinuha nila ang mga hayop nito at nailigtas nila ang mga taga-Kiela. Nang tumakas si Abiatar at pumunta kay David sa Kiela, dinala niya ang espesyal na damit ng mga pari. Tinugis ni Saul si David. May nagsabi kay Saul na si David ay pumunta sa Kiela. Kaya sinabi ni Saul, "Ibinigay na siya ng Diyos sa akin para na niyang ibinilanggo ang kanyang sarili sa pagpasok sa bayan na napapalibutan ng pader." Tinipon ni Saul ang lahat ng tauhan niya para pumunta sa Kiela at lusubin si David at ang mga tauhan niya. Nang malaman ni David ang plano ni Saul, sinabihan niya ang paring si Abiatar na kunin ang espesyal na damit ng mga pari. Nanalangin si David, "O Panginoon, Diyos ng Israel, nabalitaan po ng inyong lingkod na nagpaplano si Saul na pumunta rito sa Kiela para wasakin ang bayang ito dahil sa akin. Pupunta po ba talaga rito si Saul gaya ng narinig ko? Ibibigay po ba ako ng mga mamamayan ng Kiela kay Saul? O Panginoong Diyos ng Israel, sagutin po ninyo ang inyong lingkod." Sumagot ang Panginoon, "Oo, pupunta siya rito." Muling nagtanong si David, "Ako at ang aking mga tauhan ba ay ipapaubaya ng mga mamamayan ng Kiela sa kamay ni Saul?" Sumagot ang Panginoon, "Oo, ipapaubaya nila kayo." Kaya umalis si David sa Kiela kasama ang kanyang 600 na tauhan at nagpalipat-lipat sila ng lugar. Nang mabalitaan ni Saul na tumakas na si David mula sa Kiela, hindi na siya pumunta roon. Nagtago si David sa mga kuta sa ilang at sa kaburulan ng disyerto ng Ziph. Araw-araw ay hinahanap siya ni Saul, pero hindi siya ibinigay ng Diyos kay Saul. Isang araw habang naroon pa si David sa Hores, sa disyerto ng Ziph, nabalitaan niya na pumunta roon si Saul para patayin siya. Pinuntahan siya ni Jonathan para palakasin ang pananampalataya niya sa Diyos. Sinabi ni Jonathan, "Huwag kang matakot, hindi ka magagalaw ng aking ama. Nalalaman ng aking ama na magiging hari ka ng Israel, at magiging pangalawa lang ako sa iyo." Gumawa silang dalawa ng kasunduan sa presensya ng Panginoon, at pagkatapos umuwi na si Jonathan, pero nagpaiwan si David sa Hores. Ngayon may mga taga-Ziph na pumunta kay Saul sa Gibea at nagsabi, "Nagtatago po si David sa amin doon sa Hores, sa kaburulan ng Hakila, sa gawing timog ng Jeshimon. Kaya mahal na hari, pumunta po kayo roon anumang oras na gustuhin ninyo, at kami na ang bahala. Ibibigay namin sa inyo si David." Sumagot si Saul, "Pagpalain sana kayo ng Panginoon sa pag-aalala ninyo sa akin. Lumakad na kayo at tiyakin ninyo kung saan siya pumupunta at kung sino ang nakakita sa kanya roon, dahil alam kong napakatuso niya. Alamin ninyo kung saan siya pwedeng magtago at bumalik kayo rito kapag sigurado na kayo. Pagkatapos sasama ako sa inyo, at kung naroon pa siya, hahanapin ko siya kahit saan sa lupain ng Huda." Kaya nauna sila kay Saul papuntang Ziph. Samantala si David at ang kanyang mga tauhan ay nasa disyerto ng Maon sa Araba, sa gawing timog ng Jeshimon. Pagdating ni Saul at ng mga tauhan niya sa Ziph, hinanap nila si David.
Nang malaman ito ni David, nagtago siya sa malaking bato sa disyerto ng Maon at doon siya nanirahan. Nang mabalitaan ito ni Saul, pumunta siya sa disyerto ng Maon para hanapin si David. Habang sina Saul at ang mga tauhan niya ay nasa kabilang gilid ng bundok, sina David at ang mga tauhan naman niya ay nasa kabilang gilid at nagmamadaling makalayo kay Saul. Nang malapit na silang maabutan ni Saul at ng kanyang mga tauhan, dumating ang isang mensahero at sinabi kay Saul, "Bumalik po muna kayo dahil sinasalakay ng mga Filisteo ang ating bayan." Kaya tumigil si Saul sa paghabol kina David at bumalik para labanan ang mga Filisteo. At dahil sa lugar na iyon, naghiwalay si David at si Saul. Tinawag ang lugar na iyon na Batong Pinaghiwalayan. Mula roon, dumiretso si David sa mga kuta ng Engedi at doon nagtago. Unang Samuel, 24 na kabanata. Hindi pinatay ni David si Saul. Nang bumalik si Saul mula sa pakikipaglaban sa mga Filisteo, sinabi sa kanya na naroon si David sa disyerto ng Engedi. Kaya pumili si Saul ng 3,000 tao galing sa buong Israel at lumakad sila para hanapin si David, malapit sa mabatong lugar na tinitirhan ng maiilap na kambing. Nakarating si Saul sa kulungan ng mga tupa sa tabi ng daan, kung saan may kuweba roon. Pumasok siya sa loob ng kuweba at doon dumumi. Doon pala sa kaloob-loobang bahagi ng kuweba nagtatago si David at ang mga tauhan niya. Sinabi ng mga tauhan ni David, "Dumating na ang panahong sinabi ng Panginoon na ibibigay niya sa iyo ang iyong kaaway at ikaw na ang bahala kung ano ang gusto mong gawin sa kanya." Dahan-dahang lumapit si David kay Saul at pumutol ng kapirasong tela sa laylayan ng damit nito nang hindi nito namamalayan. Pero nakonsensya si David dahil pinutol niya ang laylayan ng damit ni Saul. Sinabi niya sa kanyang mga tauhan, "Huwag sanang ipahintulot ng Panginoon na gawan ko ng masama ang aking hari, ang hinirang ng Panginoon na maging hari." Sa sinabing ito ni David, sinaway niya ang kanyang mga tauhan at hindi niya sila pinayagang salakayin si Saul. Umalis si Saul at nagpatuloy sa paglalakbay. Maya-maya lumabas ng kuweba si David at tinawag si Saul. "Mahal na hari." Nang lumingon si Saul, nagpatira pa si David sa kanyang harapan bilang paggalang. At sinabi niya kay Saul, "Bakit kayo naniniwala sa mga taong nagsasabi na nagbabalak akong patayin kayo? Sa araw na ito, nakita niyo kung paano kayo ibinigay ng Panginoon sa aking mga kamay doon sa loob ng kuweba. Sinabi sa akin ng iba kong mga tauhan na patayin kayo, pero hindi ko ginawa. Sinabi ko sa kanila na hindi ko sasaktan ang aking hari dahil pinili siya ng Panginoon na maging hari. Ama ko, tingnan ninyo ang kapirasong tela na hawak ko. Galing ito sa laylayan ng damit ninyo. Pinutol ko ito pero hindi ko kayo pinatay. Nagpapatunay ito na wala akong masamang plano o pagrerebelde laban sa inyo. Wala akong kasalanan sa inyo, pero tinutugis niyo ako para patayin. Ang Panginoon sana ang humatol sa ating dalawa at parusahan kayo ng Panginoon sa mga ginagawa niyo sa akin. Pero wala akong gagawing masama sa inyo. Sabi nga ng kasabihan, ang masamang tao lang ang gumagawa ng masama, kaya hindi ko kayo gagawa ng masama. Sino po ba ako at hinahabol ako ng hari ng Israel? Katulad lang ako ng isang patay na aso o isang pulgas. Ang Panginoon sana ang humatol at magdesisyon kung sino po ang may kasalanan sa ating dalawa. Sana'y mapansin niya at matugunan ang usaping ito at mailigtas ako mula sa iyong mga kamay." Matapos magsalita ni David, sinabi ni Saul, "Ikaw ba yan, David, anak ko?" At humagulgol si Saul. Sinabi pa niya, "Mas matuwid ka kaysa sa akin. Masama ang trato ko sa iyo pero mabuti ang iginanti mo sa akin. Sa araw na ito, ipinakita mo ang iyong kabutihan. Ibinigay ako ng Panginoon sa mga kamay mo para patayin pero hindi mo ito ginawa. Ang iba'y hindi pinababayaang makatakas ang kanilang kaaway kapag nakita na nila ito. Gantimpalaan ka sana ng Panginoon sa kabutihang ipinakita mo sa akin ngayon. Tinatanggap ko na ngayon, ikaw na ang magiging hari at ang kaharian ng Israel ay magiging matatag sa ilalim ng iyong pamumuno.
Ngayon mangako ka sa akin sa pangalan ng Panginoon na hindi mo papatayin ang aking angkan para hindi mawala ang pangalan ng pamilya ko." Kaya sumumpa si David kay Saul. Pagkatapos umuwi si Saul, pero si David at ang mga tauhan niya'y bumalik sa pinagtataguan nila.